Minsan, ang mga nababalitaan mong kwento sa radyo at TV ay halos hindi nakapanipaniwala, lalo na kung ito ay related sa krimen. Mga gawain na hindi mo akalain na magagawa ng normal na tao. Maiisip mo na lang kung normal pa ba ang mga ito. May konsensya pa ba at nakakatulog pa ba sila? Kagaya na lamang ng krimen na nangyari sa South Korea noong 2003. Isang estudyanteng babae ang ginagalaw ng halos 44 na estudyanteng teenager na lalaki sa loob ng isang taon. Paano nasikmura ng mga teenager na ito na gawin ang kahindik-hindik na krimen sa kapwa nila estudyante? At bakit walang naglakas ng loob na isumbong ang krimen na ginagawa nila sa kawawang batang ito? Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Miriam Gang Case. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Nagsimula ang lahat noong June 2003 nang may nakilala ang isang batang babae sa internet na isang lalaki. Pangalanan na lang natin ang babae na Choi. Taga-Ulsan City si Choi, isang lugar sa South Gyeongsang Province. Naging kachat ni Choi ang isang estudyanteng lalaki sa Miriam na pinangalanan namang si Park. Kachat niya ito mula June 2003 hanggang January 2004. Matapos ang halos 7 buwang pagchat-chat online, ay niyaya ni Park si Choi na magpunta sa lugar na ito sa Miriam Province. Pagdating niya sa lugar na sinabi ni Park ay hindi inaasa ni Choi na may makasama pala itong ibang lalaki na barkada mismo ni Park. Hindi niya alam na may balak na palang masama sa kanya ang lalaking akala niya na mabait na kaibigan. Habang nakatalikod ay may pumukbok sa ulo niya na isang tubo at siya ay nawala ng malay. Pagkatapos nun, ay dinala siya ni Park sa isang malapit na motel. Kasama niya ang iba pa niya mga barkada. Nagtatawanan pa sila habang pinapasok nila si Choi sa motel. Ang hindi alam ni Choi, kasali pala sa isang gang si Park na kilala sa pananakit at pangingikil ng pera sa kanilang mga kapwa estudyante. Sa motel, ginawa nila ng kababuyan ang kawawang si Choi. Halinhinang ginaha ang dalaga habang kinukunan nila ito ng video sa kanilang mga cellphone. Matapos sila makontento sa kanilang kahayupan, ay tinakot nila si Choi na ipapalabas ang nakuha nilang video at ipapahiya siya kung magsusumbong siya sa mga pulis. Hindi lang yun ang unang pagkakataon na ginawa sa kanya ang malahayop na gawain. May mga pagkakataon na pinagtutulungan siya ng mga miyembro ng gang sa playground, tennis court at kung saan-saan pa. Minsan ay tinotorture din ito. Maraming miyembro ang kanilang grupo at lahat ng iyon ay sumasali at nagsasalitan sa kanilang ginagawang kawalanghiyaan. Umabot ito na 1 taon at habang ginagawa nila ang kahayupan ay pinapasukan pa ng kung ano-anong bagay ang kanyang. Pero hindi lang yun ang ginawa nila. Inutusan din nilang dalhin ni Choi ang kanyang pinsan na 16 years old at kapatid niyang 13 years old na babae. Wala nagawa si Choi dahil tinakot siyang ipapakalat ang kanyang video. Noong madala ni Choi ang kanyang pinsan at kapatid, ganun din ang sinapit ng mga ito sa kamay ng mga kabataang lalaki. Nakaranas din sila ng pananakit mula sa mga ito. Ang tanong natin, bakit wala nakatulong sa batang babae? Wala ba itong magulang na dapat magpoprotekta sa kanya? Sa kasamaang palad, si Choi ay produkto ng isang broken family. Ang ama niya ay walang kwentang lasenggo, kaya nilayasan sila na kanyang ina. Araw-araw ay lasing ang tatay nito. Isang rason kung bakit din lumayas ang ina nila ay dahil sa pananakit ng kanyang ama. Pananakit na kahit si Choi ay hindi nakakaiwas. Maging sa bahay nila kung saan dapat ay protektado at ligtas siya. Pero sa kasamang palad, siya ay lagi sinasaktan. Dahil sa sobrang hinanakit at hindi na nakayanang pinagdadaanan niya dahil sa ginagawa sa kanya ng mga kabataang lalaki, naisipan na lamang ni Choi na uminom na lamang ng napakaraming sleeping pills. Hindi na yun nakakapagtaka dahil hindi rin madali ang mga nararanasan niya sa buhay. Sa ospital,
kung saan siya sinugod, may doktor na sumuri sa kanya na nahalata ang kanyang mga sugat sa katawan. Sari-sari mga sugat ang nadiskubre nito at alam ng doktor na senyales ito ng sexual o rape. Gumawa agad ng medical examination ng doktor at nalaman nito na tama ang kanyang hinala. Dito niya tinanong si Choi kung sino ang may gawa nito sa kanya. Nalaman nila na umabot ng 44 na lalaki ang umabuso sa dalaga sa loob ng 1 taon at dahil dito ay nag-report ang kanyang tiyahin sa pulisya. Nagpunta sa kapulisan ang tiyahin ni Choi noong November 24, 2004 para ipaalam ang krimen na nangyari sa kanyang pamangkin. At noong nagumpisa na ang investigasyon ay nalaman nilang hindi lamang si Choi at ang kanyang pinsan ang naging biktima ng gang na ito. 5 pang mga babae ang na-rape na mga kabataan na ito. Kung isipin natin, kapag na-report na sa pulis, ay magiging mas malinaw na ang kaso at mananagot na ang may sala. Subalit iba ang naganap, naging mas mahirap ang pinagdaanan ni Choi. Sa kung anong dahilan, nakalabas ang balita tungkol sa pangre-rape at naging puno ng galit ang reaksyon ng publiko dito, maging sa kapulisan dahil masyadong mabagal ang takbo ng investigasyon. Pero imbis na magsumikap sila at habulin ang dapat habulin, ay iba ang kanilang pinag-initan. Sinisi nila ang mga biktima at sinabing sinira ng mga ito ang reputasyon ng Miryang. Ang masama pa nito ay inilabas din nila ang impormasyon tungkol kina Choi at iba pang mga dalagang biktima. Naging magulo lalo ang buhay nila at dumagdag pa ang mga magulang ng mga lalaki na nang-blackmail sa kanila. Noong naging imbestiga na ang kapulisan, si Choi at ang ibang biktima ay humingi ng babaeng pulis para ito ang mag-interview sa kanilang mga biktima. Nahihirapan kasi magkwento ang mga babaeng biktima sa mga pulis na lalaki. Kaya mas gusto nila na babaeng pulis ang makausap nila. Subalit hindi sila pinagbigyan sa kanilang kahilingan. Ang masakla pa dito ay inilagay pa si Choi sa parehong interrogation room kung nasa na makabataang lalaki na nang-rape sa kanya. Pinapasok isa-isa ang mga lalaki at paulit-ulit na tinatanong si Choi kung ipinasok ba sa kanyang ari ng mga binatang nasa harapan niya. Ito ay malino na pang-aabuso sa kanya, maging nakapulisan na dapat sana ay nakasuporta sa kanya. Tinanong pa siya ng mga ito kung hindi niya ba inakit ang mga binata o di kaya naman nagpakita siya ng motibo kaya siya ginawa na kalasuan ng mga ito. Ang sitwasyon ni Choi ay lubhang napakahirap. Sa pisikal, napakasakit ng kanyang katawan dala ng pagpapahirap na ginawa sa kanya. Sa mental na sitwasyon naman ay hindi rin ito maayos dahil hindi mo kailanman may alis sa isipan mo kung paano ka inabuso ng umabot ng 44 na kalalakihan. Idagdag mo pa ang pananakit ng kanyang ama sa tuwing malalasing ito. Hindi ito isang buhay na gugustuhin mo pang maranasan araw-araw. Dahil sa kanyang estado ay ipinasok muna siya sa isang psychiatric hospital para doon na muna magpagaling at magpakalma. Sa hospital sana ay mayroong mga professional na alam kung paano siya i-manage para hindi niya maisipan na tapusin na kanyang buhay. Subalit hindi pa rin siya tinantana na kamalasan. Ang kanyang ama ang nagdala ng masamang balita. Sa kabila na kanya pinagdaanan, nakuha pa ng ama niya na dalhin sa ospital ang magulang ng mga lalaki gumahasa sa kanya. Pinilit siya na kanyang ama na pumayag sa settlement offer na magulang nang iilang lumapastangan sa kanya. Nakatanggap ang kanyang ama ng 50 million won dahil napapayag niya si Choi na pumirma, subalit wala man lang ibinigay ang kanyang ama sa kanya. Ang mga kaanak nito ang nakatanggap ng parte sa ibinayad na danyos. Nang medyo gumaling na si Choi, ay nagsumikap itong magsimula ng bagong buhay. Lumipat siya ng tirahan at sinubukang mag-aral sa ibang eskwelahan. Subalit napakalupit ng mga tao dahil walang eskwelahan ang gustong tumanggap ng babaeng nakaladkad ang reputasyon dahil sa nangyari dito. Para bang ginusto nito na abusuhin at mapahiya. Katagalan ay nakahanap din siya ng mapapasukan. Subalit hindi rin nagtagal dahil sinusundan siya ng mga magulang ng mga lalaki ng rape sa kanya. Pinipilit siya ng mga ito na pumirma sa petisyon para sa parol. O hindi kaya ay huwag nang ituloy ang kaso na naisampa sa juvenile court.
Hindi talaga siya nakakuha ng katahimikan na tangi niyang gusto. Sa 44 na umabuso sa kanya ay 10 lamang ang formal na nakasuhan ng korte. Marami ang hindi nasampa na kaso dahil una sa lahat, tumanggap ang tatay niya ng pera kapalit na pag-atras sa kaso. Ang mga naiwang pangalan na hindi nagbigay ng pera ay kakaunti lamang. 13 dito ay nalinis pa ang pangalan. Sa 10 nahatulan, 5 dito ang napasok sa Juvenile Detention Center. Kahit sila ay nasa legal na edad na. Hindi ikinatuwa ng mga mamamayan ng South Korea ang desisyon ng korte tungkol dito. Lubang napakaluwag ng batas pagdating sa ganitong kaso. Sa kasong ito, wala talaga nasampahan ng kaso sa mataas na korte. Hindi patas sa mga biktima na talaga nagdusa sa mga ginawa sa kanila. Mas dumami pa nga ang mga high-profile rape cases ng bansa kung tutusin. Kaya hinihikayat ng mga mamamayan na mas higpitan pa at babaan pa ang edad ng mga pwedeng masampahan ng kaso. Hindi kasi madaling mahabol sa korte kung ang may sala ay isang menor de edad. Kahit na heinous crime ang sala nito. Dahil din sa kasong ito, maraming movie producers ang naingganyang gumawa ng pelikula batay sa pangyayari. Gaya na lamang ng Hang Gong-ju na ipinalabas noong 2013. May isang parte ng pelikula kung saan tinanong ang pangunahing karakter na si Gong-ju ng kanyang classmate kung nahalikan na ba siya. Napatigil ito bago sumagot na halos 40 beses. Kaparehas halos ito ng bilang na mga umabuso kay Choi sa totoong buhay.